أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على رسول الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين وبعد فيا عباد الله واعلموا أن الله سبحانه وتعالى يقول في كتاب القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وقال أيضا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب صدق الله العظيم. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, una-una tayo ay muling magpapasalamat sa dakilang Allah subhanahu wa ta'ala dahil sa mga biyaya na kanyang ibinigay sa atin. Tanggapin natin itong ating pagdating ngayon sa moske na ito ay isa sa biyaya, napakalaking biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil sa may mga tao na sila ay nag-iisip na sasali sila sa pagsamba sa araw ng Jumaa pero hindi sila pinahintulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala. At tayo lamang ang ibinilang ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga tao na kanyang bibigyan ng biyaya sa araw na ito upang tayo ay makapagsala ng salatul Jumaa. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang buhay na ito na mayroon tayo ay pag-isipan natin mabuti o lagi nating pagmumuni-munihan dahil ito ay panahon upang tayo ay magbalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala. May mga tao na kahit sila ay dumating na sa puntong edad, sila ay senior na, dumating ng 60 to 70 o 80 years old, pero hindi pa nila naiisip na sila ay maghihingi ng kapatawaran o magbalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala. Para bang ang kanilang iniisip ay sila ay mamamalagi sa mundo na ito. Nakalimutan nila na sila ay mamamatay, sila ay babawian ng buhay ng Allah subhanahu wa ta'ala at sila ay haharap, babalik sa harapan ng Allah subhanahu wa ta'ala at itatanong sa kanila ang lahat ng biyaya na natanggap nila sa mundo na ito. Kaya tayo mga kapatid sa pananampalatayang Islam na nandito, lagi natin iisipin upang lumakas ang ating pananampalataya, ang ating kamatayan. Isipin natin na baka mamaya-maya ay dinatngan tayo ng malakal mo. O di kaya bukas ay may mangyayari sa atin na dahilan na ating ikamamatay. Sa mga tao na walang takot sa Allah, siguro nakakalimutan nila ang kanilang kamatayan kaya hindi nila naiisip ang kanilang kamatayan. Pero wala namang isa sa atin. Alam natin lahat na walang isa sa atin na makakaligtas sa kamatayan na yan dahil sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, al-mautu babun wa kullu nasu dakhilun. Inihalintulad ng propeta sallallahu alaihi wasallam
sa isang pintuan ang kamatayan. Ang lahat ng may buhay ay dadaan sa pintuan ng kamatayan. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, itong ating pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala ay dapat din natin pagmunimunihan kung paano lumakas. Paano palakasin ang ating pananampalatayang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang tanong, paano natin mapalakas ang ating pananampalataya kung ang mga payo ng ating mga kapatid na mga ulama, mga imam, mga ustad ay hindi natin pinakikinggan. Ang lagi natin pinakikinggan ay yaong mga kwento na mga walang kabuluhan. May isang kwento na aking narinig na gusto kong i-share sa inyo. Nawa itong kwento na ito ay pagkatapos natin talakayin ay mayroon tayong mapulot na aral na maisa sa buhay natin habang tayo ay nandito pa sa mundo na ito. Si Juraij, isa siya, ito ay kwento sa hadith. Si Juraij ay isa siyang may takot at tunay na mananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Si Juraij ay dahil sa kaniyang pananampalataya sa Allah ay gumawa siya ng sauma, tinatawag sa Arabic na sauma. Ang ibig sabihin, ang kahulugan ng sauma ay gumawa siya ng para sa kanyang dasalan doon sa mataas na lugar. No, gumawa siya ng dasalan sa mataas na lugar na gawa sa putik. Dahil ang mga tao sa una ay karamihan ng kanilang gamit ay mga putik. Hindi katulad ngayon na may mga simento, may mga kahoy. Gumawa siya ng dasalan sa umaa sa mataas na lugar upang doon siya mamamalagi kapag siya ay nagdarasal. Nang isang beses, pumunta si Juraij sa kanyang sauma ay siya ay nagdarasal para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Inilaan niya ang oras niya sa pagsasamba o pagdarasal kay Allah. Hanggang sa kinabukasan o ilang araw ay pinuntahan ang kanyang nanay. Pinuntahan ang kanyang nanay, si Juraij. At tinawag niya, "Haya Juraij, anong ginawa ni Juraij?" Ang ginawa ni Juraij, ang kanyang sinagot ay nagdasal siya, hindi niya pinutol ang kanyang pagdarasal ng sunnah. Pero sinabi niya na, "Ya Rabbi, ummi wa salati." Ibig sabihin, "Ya Allah, sino ba ang pipiliin ko? Ang ina ko o yung sala ko?" Ibig sabihin, sasagutin ko ba, puputulin ko ba ang aking pagdarasal o sasagutin ko ang aking nanay? Si Juraij ay hindi niya pinutol ang kanyang pagdarasal ng sunnah. Ipinagpatuloy niya ang kanyang pagdarasal dahil yan ay espesyal na inilaan niya para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hanggang sa umuwi ang nanay ni Juraij. At ipinagpatuloy din ni Juraij ang kanyang pagdarasal ng marami. At bumalik din ang kanyang nanay sa pangalawang beses. At ganoon din ang
sinabi ng kanyang nanay, "O Jurais, hanggat sa hindi sinagot ni Jurais ang kanyang nanay at ipinagpatuloy din niya ang kanyang pagdarasal. Hanggang sa dumating ang pangatlong beses na binalikan ang kanyang nanay si Jurais at tinawag, "Ya Jurais." Ganon din ang ginawa ni Jurais. Hindi niya sinagot at hindi niya pinutol ang kanyang pagdarasal. Ipinagpatuloy niya ang kanyang pagdarasal. Noong nangyari na yon, ay ang kanyang nana ay sumama ang kanyang loob sa kanyang anak na si Jurais. At siya ay nanalangin sa Allah subhanahu wa ta'ala, ay nagdua. Ang kanyang ipinagdua, "Ya Allah, huwag mong bawian ng buhay si Jurais hanggat hindi niya makikita ang pinakamagandang babae o napakagandang babae na babaeng bayaran." Babaeng bayaran. Dumating ang panahon na kumalat ang balita na may isang lalaki na malakas ang pananampalataya sa lugar na yon. Dumating sa mga Hudyo ang balitang yon na may isang lalaki na napakalakas ang pananampalataya. So, ano ang sinabi na isang magandang babae na bayaran? Sinabihan niya ang mga naniniwala kay Jurais at humahanga kay Jurais dahil siya ay isang magiting na mananampalataya o malakas ang pananampalataya. Maraming naniniwala sa kanya dahil sa kanyang pananampalataya. Sabi ng babae, "Kung papayag kayo, pupuntahan ko ang lalaki na yon, tutuksuin ko, aakitin ko para mapatunayan sa inyo na ang kanyang pananampalataya ay bababayan kapag tinukso ko yan." Sa madaling salita, nagpasiksi ang isang magandang babae, sumuot ng mga damit na napakaganda, nagpabango at pinuntahan si Jurais sa kanyang sauma. Pagkatapos ay pinasok niya si Jurais at gumubad ang napakagandang babaeng bayaran. Noon hindi pinansin ni Jurais, sabi ng babae, "Ano bang klaseng itong pananampalatayang mayroon itong lalaki na si Jurais? Hanggang sa hindi na akit ang bayarang babae si Jurais ay naisip niya na puntahan niya ang isang mananampalataya na si Rai. Isang mananampalataya pero hindi gaano kalakas, hindi katulad ni Jurais ang kanyang lakas sa pananampalataya. Pinuntahan niya ang isang lalaki na si Rai, isang apostol, ay siya ang inakit niya at humubad sa kanyang harapan. Dahil ang si Rai ay mahina ang pananampalataya, ay siya ay natukso, naakit ng isang babae na bayaran. Hanggang sa sila ay nagtalik, kalaunan ay nabuntis ang babaeng bayaran. So naisip ang babae na siraan niya si Jurais sa mga taong humahanga sa kanya at naniniwala sa kanya. At sinabi niya sa kanila, "Itong batang ito ay anak ni Jurais." Pinagbintangan si Jurais ng isang babae ng bayaran na siya ang nakabuntis sa kanya.
Pero sa sitwasyon na yan, nahihirapan si Jurais kung ano ang kanyang gagawin. Dahil sa pagkaalam ng kanyang mga naniniwala sa kanya at humahanga sa kanya, ay pinuntahan nila si Jurais. Giniba nila ang kanyang sauma, dasalan. At hindi lang giniba, sinaktan pa si Jurais. Sabi ni Jurais, ano ba nangyari sa inyo? Ang sabi ng mga tao na humahanga at naniniwala kay Jurais, ikaw ay masamang tao. Lahat-lahat, minumura. Sinabi nila kay Jurais, ikaw ay nagsisina. Nagkaanak ka sa isang babaeng bayaran. Subhanallah. Pinagbintangan si Jurais na walang katotohanan. Pero si Jurais ay hirap na hirap kung papaano niya patunayan na ang ipinagbintang sa kanya ay walang katotohanan. Pagkatapos sirain ng mga humahanga sa kanya at naniniwala sa kanya, ay sinabi niya sa kanila, tika muna, hayaan ninyo ako magdasal. Hanggang sa siya ay nagdasal at lumapit kay Allah subhanahu wa ta'ala, sumumbong kay Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam kung ano ang ipinagduwa ni Jurais. Pero alam ng Allah kung bakit nagsasala si Jurais. Dahil sa kanyang sitwasyon na nahihirapan siya. Pagkatapos niya magdasal, ay tinanong niya ang mga tao, nasaan ang bata niyan? Nasaan ang sanggol na yan? At itinuro ang mga humahanga sa kanya, sabi nila ay nandito. At pinuntahan ni Jurais. At kanyang itinuro, ya gulam, sabi niya, ya gulam, man abuk. Sabi niya, o iho, sino ba ang tatay mo? Sumagot ang sanggol dahil sa pahintulot ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sumagot ang sanggol dahil sa pahintulot ni Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil si Allah subhanahu wa ta'ala, siya ay tigib na makapangyarihan sa lahat, ay pinasalita niya ang sanggol at itinuro tirain. Subhanallah. Noon nalaman ang mga tao na umahanga kay Jurais na gumiba sa kaniyang sauma at kanilang sinaktan, ay panay ang paghihingi ng kapatawaran. Halos lumuhod pa sila sa kanya. Dahil sa paghingi ng kapatawaran, sinabihan nila si Jurais, ya Jurais, patawarin mo kami ay nagkamali. Ya Jurais, nasaktan ka namin dahil sa maling hinala. Naniwala kami sa babaeng bayaran na ikaw ang ama ng kanyang anak. Patawarin mo kami. Kung gusto mo, ang iyong sauma na giniba namin ay itatayo namin muli ng ginto. Papalitan namin ng ginto. Anong sinabi ni Jurais? Wag na. Wag na. Dahil si Jurais ay malakas ang pananampalataya, ay hindi binigo ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kaniyang paglapit sa sitwasyon ng hirap na hirap siya. Sabi ng Allah, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Sino man ang matakot kay Allah, na tunay na takot, katulad ni Jurais, yaj'al lahu makhraja, ay gagawin niya sa kanya ang kanyang kaligtasan. Katulad na nangyari kay Jurais. Ginawa ng
paraan ng Allah subhanahu wa ta'ala upang makaligtas siya sa kanyang sitwasyon na hirap siya. Wayarzuquhu min haythu la yahtasib, at binigyan ng biyaya. Wayarzuquhu min haythu la yahtasib, at siya ay bibigyan ng biyaya sa mga taong may takot na tunay kay Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, si Jurayz ay may takot sa Allah ng sekreto. Kahit anuman dumating sa kanya na pagsubok ay kaya niya tiisin, katulad ng isang babaeng bayran na humubad sa kanyang harapan, pero hindi siya natakso dahil siya ay may takot sa Allah. Ang sinabi ng Allah, innal ladhina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Katotohanan, ang mga tao, yung mga tao na may takot na sikreto sa Allah subhanahu wa ta'ala ay lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Sa kanya, mapapasa kanya ang patawad ni Allah subhanahu wa ta'ala, wa ajrun kabir, at ganting palang malaki. Ibig sabihin ay ang paraiso. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ano ba ang napulot natin ng aral sa kwento na ito? Para sa akin, unang-una, ang pagtiis sa mapang-akit sa mundo. Anumang bagay na makakasira sa ating pananampalataya ay tiisin natin. Dapat natin tiisin. Dahil isipin natin ang takot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Isipin natin ang ating pagharap sa dakilang Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, pangalawa na aking napulot na aral sa kwento na ito ay yaong pag may problema kang mabigat, ay ilapit mo kay Allah. Ipaubaya mo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil kapag ikaw ay tunay na may takot sa Allah, ay hindi ka bibiguin. 100% hindi ka bibiguin ni Allah. Bibigyan ka ng solusyon. Bibigyan ka ng solusyon upang malutas ang iyong problema. Yan ang isa sa pangalawang napulot nating aral sa kwento na ito. Pangatlo, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang paggawa ng kabutihan, no? Ang pagbalik loob na tunay kay Allah subhanahu wa ta'ala ay tiyak tutulungan niya tayo kapag magkaroon tayo ng mga problema. Pangapat, na ating napulot na aral sa kwento na ito ay yaong pagpapatawad. Ugaliin natin ang pagpapatawad kahit sino man. Ay ugaliin ang pagpapatawad. Dahil ang kaugalian ng pagpapatawad ay isayaon sa darating sa'yo pagdating ng panahon. Dahil ikaw ay magpapatawad. Isipin natin mga kapatid, kung dakilang Allah na ating Panginoon ay magpapatawad, ay tayo pa kaya na tayo ay alipin lamang ni Allah subhanahu wa ta'ala. Mga luksami, mga pagaryami, si Wagama. Diyan kayo pamana, di tano di ka pagintaw si sa gengkay dunia, na ayamu amala at kailangan ay pagintaw tano si sa gengkay dunia na sukalaksi ko Allah. Sabab sa sataw amadaw sukalaksi ko Allah. Na 100% na udik kalibun wallah, ketintiman niya nagyumot pamarga. Bakit tama nun wallah, diyan mo pamargan at kawiyag-wiyag sa ikudunia na sampay sa isal mo na mo.
Tanudinggay mga tao, ada kalakihan sa kambaransa. Kaya't nalalayo na makawid sa murka. Makawid sa malawidatan sa gingo to pamana din yang kapunang gilay sa gingo to. Rarang ito Allah napakitataman ng mambuwal wa gingo to pamana rarangit yan. Parsial yan sa gingo dunia. Parsial urarang ito Allah sa gingo dunia. Geng kaya gandang tanong sa gingo kay dunia mga awidatan na daganan makapursinto sa isalong na mauri. Iko kapagatalong matanong sa iko hadapan ng Allah. Subhanallah. Na anto na panimanto ipneon tanong. Andai kat tubat tanu, andai kat mendingan tanu sa iko Allah. Babay ka makaw masunyawa si saging ka bakang udi na makaw mar ka so panyakit. Ading kami pembelag. Subhanallah. Iman to na mabagal sa lawas. Kayang-kaya isagawa ang sala. Kayang-kaya gumawa ng kabutihan. Bakit hindi natin samantalahin? Huwag natin hintayin na humina ang ating katawan. Huwag natin hintayin na tayo ay mapobre. Walang-wala. Kapag may dumating sa atin na nangangailangan ng tulong, ay tulungan natin mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Dahil iyan lamang ang tanging masasama natin, no, sa ating libingan. Ilang beses natin tinalakay kung sino ba ang ating kasama sa ating libingan. Walang iba, unang-una, walang iba nagmagpaiwan sa ating libingan kundi ating mga gawa. Masama man o mabuti ang iyong ginagawa. Iyan ang magpalibing na kasama mo sa iyong libingan. Ay paano kung lahat ng ginagawa mo ay puro masama? Wala kang maipadala sa iyong libingan. No? Alam natin na ang ating libingan ay yan ang alkansya ng ating mga gawain. Alkansya ng ating mga amahan. Paano kung wala tayong naiuna sa ating libingan? Sino ang magdidipinsa sa ating sa mga katanungan sa libingan? Darating ang mga anghel sa ating libingan. Tayo ay tatanungin, sino ang sasagot sa matanong na yan? Kung wala tayong ginawang mabuti, kulang tayo sa pananampalataya sa Allah Subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid, sa pananampalataya nila, habang ikaw ay malakas, pagmuni-munihan mo ng mabuti kung paano mo mabago ang iyong sarili. Paano natin mabago ang ating sarili? Kung tayo man ay hindi nagdarasal ng 5 beses, baguhin natin ang ating ugali. Ugaliin natin ang pagdarasal ng 5 beses sa isang araw. Dahil ang pagdarasal ng 5 beses sa isang araw ay iyan lamang ang tanging paraan upang tayo, isa sa mga paraan upang tayo ay makaligtas sa parusa ng Allah Subhanahu wa ta'ala. Napakaraming biyaya na ipinagkaloob ni Allah Subhanahu wa ta'ala na pagdarasal ng 5 beses. Inshallah, tatalakay natin yan kapag dating ng panahon. Wallahu a'lam wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa likulli muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Mga luksan ng mga pagarian ni at hipagdatang si Kogama. Ako lang tanwagin may pamana mga ginawa tanong. Okay. Sabab sa diyan kayo pamana mga ginawa tanong na ayad na kalilig at suguan yan na tanong na gingot o kakulog tanong sa gingot o landon. Diyan ko to pamana kakulog tanong si saging ko pa landon si kwarpe ko na kagyan. Na ulitan nun pakitilawa, ulitan nun na gitu ni ketaros. Ayak keklaim tanong, gitu ngaran tanong, kita gitu na pintuan ular kagyan. Biado tanong gitu mana si saging gitu kitbotan, saging gitu manusia na anden ni kabtuin sangaran
na minitatak agyan ko to pamana. Ngaran yan sa agyan ko to pinto surga na ibabalaon mamuwawa initatak yan. Piya kitatak yan sa agyan ko to pamana pinto naraka. Nah, sa manay nagupong na yapang nutitan naging kaya baya ginawa tano. Nagito ni kataro sa ayan na keklim tano naging ko to pamana. Ingaran tano sa isagin ko to pamana pinto naraka. Kagi sunaraka na malilib tanan abaya ginawa. Ayang makalilibot si iku naraka na sulang lang na abaya ginawa. Why na ayang makalilibot si iku surga na sulang lang na kabaya uwag. Why na waya pilitan no naging ka baya ginawa. Apa naman ang tanong? Kaya bagay ka tanong uwag. Why na wamo mo ko baya tanong yung ta surga na panaman ang tanong panagunta man ang tanong gila tawamana. Mga sugon wallo ande man ay kapkapad tanuron huway mabalo yagin ko to mga ginawa tanong ang makabuluntir tanong sa ayaman na mapadtanong si saging ko to mga sugon wallo ayamala nagyeng kay sambayang abapro mga dok sa mga pagariyami si ko maati pagidakan amang ni tanong si ikwalla tapos ni tanong si ikwalla ayamana na mapadtanong si ko mga tao ayamana na di voluntaryo si saging ko to nakabaya wallah. Why? Kapan ang bilang tanong, genggo to ba man ang mga baya ginawa tanong alima kayon si Kugama, makalarap mo kumudonis sa dilat maamin Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Arrahmanirrahim. Malik yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربينا صغيرنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين يا آمين والحمد لله رب العالمين. أقيم الصلاة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الصلاة يحفظنا الله ولا تحفظ الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدقوا وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
Nakatitiyan ko ibni Abbas radhiyallahu anhu, Victorian. Ikaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sa makanid ko pangalawang mga subang. Ada makaarnon ba makaarnon kanyan? O kapagunutin niya nun udyo na diterima sa sambuyan at isinumbuyan niyan diterima ang mga sahaba. Ang tunay udyo diterima sa palak gusto pasasakit. Nakatitiyan ko ibni Abbas radhiyallahu anhu at itiriyan at itiro Rasulullah sallallahu alaihi wasallam san sa makanag ko pananawag mana subang da maka aron na kanyan kung kapabunutin yan no maka ano na kanyan kung kapabunutin yan no audio na diterima sa sambuyan at isinumbuyan yan diterira ng mga sahaba. Ang tunay audio, diterira sa palak muso pasasakit.